Ayon po rito kay Joel Reyes Sobel, shares intriguing post. Ha? Maintriga po tong post na to ni Joel Reyes Sobel. Dito po sa GMA. Anchor po to ng GMA. Sinasabi po natin na start to sa mga gumagaya kay Ted Filon. Ngayon, pati po yung mga diskarte ni Ted Filon na inggit yata si Joel Reyes Sobel. Kaya pinag-igihan din po ang pag-atake dito po sa Mag-apang Tulpo. Ito po ang sinabi ni Joel Reyes Sobel. People will be exposed for what they really are. 2 beses nang nahuhuli ang anak mo, Mr. Senator, sa loob ng 4 na buwan. Hindi pa ba abuso yun? Sinagot po nito. Sinagot po ni Reyes Sobel. Ito pong sinasabi ni Raffy Tulfo na wala naman siyang nakitang pang-abuso sa ginagawa ng kanyang anak dahil hindi naman gumamit ng 8 plaka, hindi rin naman tumakbo o hindi rin naman tumakas at humingi na po ng paumanhin. Pero ayon po kay Sobel, 4 na buwan, 2 beses. Yung isa hindi pa po natin nalaman eh. Ngayon lang po natin nalaman na nahuli na pala to si Batang Raffy. Kambal po to. Kinain niya lang yung kakambal niya. Okay. Sinagot po ni Zobel Ayala. Sinagot po ni Zobel Ayala, ito pong pinost ni Raffy Tulfo na pag hindi tumakas, wala akong nakikitang sinabi sa isang interview. Balikan po natin ang sinabi ni Raffy Tulfo. Sabi po niya, pag hindi tumakas, wala akong nakikitang problema. Pag hindi siya nang-abuso, hindi nagmura, wala akong nakikitang problema. At inambit naman niya, hindi naman siya nagsisinungaling, at nag-apologize siya, so wala akong nakikitang problema doon as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng 8, yan, etc. Pero ayon po kay Sobel, 2 beses na nahuli sa loob ng 4 na araw, 4 na buwan. Hindi pa ba abuso yun, Senator? Samagot ka, Senator. Wag double standard, sir. How can you be a lawmaker when you are a law breaker? Wang family. Yan po ang pahayag, kabuang pahayag nito ni Joel Reyes Sobel. Ayan. So, pangit nga naman po yan, Mr. Senator. Ni hindi nyo man lang pinagalitan, spoiled. Spoiled po to, kaya pala ganito to, katigas hindi man natin kilala to, alam na po natin, no? Wag naman pong double standard. Kasi naalala ko, alam niyo po ba yung unang-una kong pero sa ibang channel pa po yun, yung dito na. Hindi ko na matandaan, pero yung una ko pong pagpo-political vlogging, tandang-tanda ko po yung aking unang topic sa politika, si Raffy Tulfo. Hindi pa po siya senador at that time. Siya po ay sa Raffy Tulfo in Action. Parang meron siyang, sa tingin niya, may mali yung teacher. Kaya sabi na patatanggalan kita ng lisensya. No? Sabi niya sa teacher. Nakita niyo po, konting pagkakamali ng teacher. Kung pagalitan ninyo sa inyong programa noon, may sinabi pa kayong patatanggalan ng lisensya. Sabi ko nga, hindi, regional director? Regional director lang po ang makakapagpatanggal. Miski nga po yung mga division superintendent, hindi po kayang tanggalan ng teacher ng lisensya. No? Ang makakapagtanggal lang po ng lisensya o lisensya mismo sa kanya, yung makakapagpatalsik po sa pwesto, tatanggalin po yung teacher. Regional director lang po yan.
Lisensya naman, yun naman pong PSC, CSC pala, Civil Service Commission lang po ang pwedeng magtanggal ng lisensya ng isang teacher. Yung po, konting pagkakamali, parang nakalimutan ko na yung issue, parang napagalitan yung bata, na parang nakawawa. Normal naman po sa teacher na pagalitan yung bata eh. Grabe po kung pagalitan ni Tulfo yung teacher, kaya bagamat boxing pa lang po ako noon, napilitan na akong magpolitika dahil din kay Tulfo eh. Sa galit ko po sa ginagawa niya. Hindi po ubra na hahamak-hamakin niyo yung guro. Ayun po ang aking unang political. Kinukunik ko lang po rito, no? Tignan niyo naman po yung diferensya. Kawawang-kawawa po yung teacher nun sa bunganga ni Raffy Tulfo. Ang pagkakamali lang naman ng teacher, kung hindi ko na matandaan kung ano yung pangyayari, basta pinagalitan niya lang yung bata. No? Yun lang. Normal naman po, sino ba estudyante ang hindi napagalitan ng bata? Hindi nga po sinaktan eh. Hindi ko na lang po maalala kung ano po yung mismo. O bakit po pagdating po sa anak ninyo, pangalawa na pala yan, okay lang. Ibig sabihin, dahil hindi nag-viral yung una, walang pumansin, inulit pa. Paano kung hindi po nag-viral ito? Paano po kung hindi nalaman ng tao na nahuli yung anak ninyo? Di itutuloy-tuloy lang po yan ng inyong butihing anak. ng inyong napakabuting anak. Kaya hindi po ubra eh. No? Hindi po ubra na wala kayong nakikitang problema. Kami may nakitang problema eh. Busway, bus lane. Dadaan ka, kotse ka. kahit na po mahina pa kami, no? Mahina pa kami sa akademikong pag-aaral. O mga simpleng tao po, bus lane, busway, dadaan ka. Yung anak mo hindi naman po simpleng tao eh. Congressman yan. Kaya tama itong sinasabi ni Joel Reyes Sobel na lawmaker, lawbreaker. Iyan. Tsaka kapuna-puna na po yung pananahimik sa maraming issue ng mga Tulfo. Pinakamabigat pong issue ngayon, yung buy scam. No? Pinakamabigat na buy scam, tahimik po ang magkakapatid na Tulfo. Yung senador po, wala pong sinasabi. No? Yung dalawang tumatakbong senador, wala, dehin bokeke rin po. Yan po ba? Paano po pag nanalo yan mga yan? Mga maliliit na issue lang din ang tatalakan ng mga yan. Mga nagkamaling pulis, no? Ipapalay detector test. Panay maliliit na issue. Alam nyo, ito po, kanina narinig ko lang, no? Maikling-maikli lang po kay Amy Marcos. Kasi ganun pa rin yung dialogue niya, no? Binabanatan niya yung budget, national budget natin, na ito ang isa sa parang pinakamalalang budget sa ayaw niya sabing pinaka-corrupt eh. Pero ito ang pinakamalalang budget daw. Pero ang sinisisi ni Amy Marcos ay yung mga nasa legislative, mga senador at congressman. Paano yung kapatid mo? Siya nag-approve niyan eh. 'Di ba? Again, ikaw na rin na nagsabi, 'di ba? Bago to, alam ko yung mga dialogue mo, sabi mo, ang suggestion mo sa kapatid mo, ibalik sa di ba? Sa inyo. Ibalik sa BICAM, ibalik sa Kongreso. Kasi marami kang nakikita ng mga insertion, marami kang nakita ng mga blanco. Hindi nakinig sa yung kapatid mo. Pinirmahan eh. Kaya meron siyang problema ngayon. Pinagpauna mo rin. Siguro, sa yung experience to, di ba? Sa yung experience na sinabi mo, wag nyo namang ipahamak ang aking kapatid. Tandang-tanda ko yan, sinabi mo eh.
nakikiusap ka lang, 'di ba? Kasi alam na alam mo, no, na yung budget dahil matagal ka ng senador, yung budget na pipirmahan ng kapatid mong presidente, kala nyo kung ano, alam mong ikapapahamak nga. Ayun na nga po. Kaya tayo narito sa ganitong level. Di ba? Kaya tayo narito sa ganitong usapin. May problema tayo sa budget ngayon. Kasi nga, ewan ko kung sino pinakikinggan ng kapatid mo. O hindi nyo kaya talaga yung pinsan nyo. Hindi natin maintindihan. Sinabi na ni BP Sara yan eh. Si Martin at saka si Saldico ang may control ng budget ng Pilipinas. Ipinagpaunan niya na yan. Kaya talagang ano no, sa isang banda gustong iligtas ni Amy Marcos yung kanyang kapatid. Sa isang banda naman, siya na ngayon na nanganganib na malaglag bilang senador. Kasi nung nagsimula itong mga survey, ang taas niya pa eh. Top 5 pa yan eh. Kaya wala siyang pakialam eh. Ayaw naman sa kanya ng mga Duterte. Ayaw din sa kanya ng maraming mga loyalista. Talagang laglagin. Kaninong puwersa siya kukuha? Di ba? Okay. Eto naman po, matapos po nating marinig na magkakaroon po ng emergency, food supply emergency yata ang tawag. Hindi ko rin maintindihan kung ano po ibig sabihin nun. Panibagong announcement. In-announce po yan itong Department of Agriculture Secretary. Magkakaroon daw ng food emergency, food supply emergency. Tapos eto naman po, announcement na naman po ni Secretary Chu, supply ng itlog sa bansa posibleng magkaroon ng shortage sa Abril. Alam mo, bilang Department of Agriculture Secretary, trabaho mo yan eh. Ayaw kitang ayaw. Ang sama pong pakinggan na wala pa po, no? Parang ang ginagawa nito, inihahanda lang tayo o maghanda na kayo, baka tumaas yung presyo ng itlog. Kasi magkakaroon ng kakulangan ng supply. Hindi ba kaya ka Department of Agriculture Secretary para hindi ka lang announcement ng mga masasamang balita. Lutasin mo yung mga masasamang balita. Sa Abril pa yan sinasabi mo eh. Abril pa yan eh. Kung mag-alaga ka ngayon ng mga sisiw, nangingitlog na yan pagdating ng Abril. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kung talagang paglutas yung gusto mong, bakit mag-announce ka lang? Kahit ako, hindi ako agriculturist, wala akong alam. Simple lang po yan eh. Kung napursi mo na alam mo yung bakit? Bakit daw tayo kukulangin sa itlog? Dahil nung 2024 yata, mura itlog. Kaya ayon kay Tio Laurel, ito pong DA Secretary natin, Agriculture Secretary natin, kaysa raw malugi sa pagpapaitlog, hindi sila kikita, kinatay na lang yung mga mangingitlog na manok. Kaya kapos tayo sa manok na mangingitlog pagdating ng Abril. Nagkukwenta ako, February 1 pa lang ngayon eh. February 1, buong February, 1 buwan. Buong March, 2 buwan. Sa 2 buwan po ba, pag nag-alaga ka ng manok ngayon, hindi pa mangingitlog yan pagdating ng 2 buwan? Talagang, kung kukulangin tayo ng itlog, mag-alaga kayo ng mga sisiw. Hindi ko alam ha. Pero dapat kasi hindi lang tayo nag-announce ng masasamang balita. Dapat kasi, napursi nyo na nakukulangin ng itlog, gawan nyo na ng paraan. Magtanim na kayo ng manok ngayon pa lang. Ayaw nyo mag-alaga ng sisiw. Magtanim na lang kayo ng manok para marami tayong itlog. Ngayon lang ako nakakarinig ng mga ganyang
Ngayon lang ako nakakarinig ng mga ganyang lintik na problema darating daw sa Abril, kulang ng itlog.